Focus in one, buko lang ang tinda mga kanegosyo. Bakit mas kumikita pa yan kaysa sa maraming flavor ng palamig na tinitinda? Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa yung nakapokus lang sa buko na tinda mga kanegosyo? Ito, kwento ko lang. Way back nung pandemic 2020 mga kanegosyo, 95% ng negosyo na malapit sa school puro nag-close. Dahil 2 years din halos na online classes at wala talagang mga customer. Isa na yung sari-sari store ko na nalugi nung pandemic. Naitawid ko pa siya hanggang 2021 pero hindi na talaga kaya. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines, sa Quezon City yan mga kanegosyo. Isa sa mga natutunan ko sa pagninegosyo ko ng sari-sari store, ang sari-sari store walang focus in one. Tapos hindi pa sa akin yung product, hindi ako yung nag-create, hindi ako yung may-ari ng brand. Habang buhay akong reseller sa sari-sari store, hindi mapapalaki, hindi mai-scale up sa level 2 business model yan. At sobrang dali buksan ng negosyong sari-sari store. Makita ka lang ng kapitbahay mo na kumikita yung sari-sari store mo, bukas na bukas may katabi ka ng sari-sari store. Ganun siya kabilis magbuksan mga kanegosyo. Sobrang dali magbukas ng sari-sari store. Kaya mas kumikita yung buko ni Kuya. Una, siya may-ari ng produkto niya, buko juice. Buko lang yung tinda. Wala kayong nakikitang mango dyan. Wala kayong nakikitang pandan dyan. Wala kayong nakikitang gulaman dyan. Buko lang. Focus lang sa buko. Anong advantage kapag naka-focus in one ka lang? Una mga kanegosyo, lahat ng marketing material mo at lahat ng post mo sa social media, lahat nakapokus lang sa isa. Lahat nakapokus lang sa buko. Pangalawa, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba yung tinitinda mo. So every time na nakakaisip sila uminom ng buko, ikaw yung maiisip nila. Halimbawa, kahit sabihin mo isang beses lang sila bumalik sa isang linggo, automatic sa isang buwan 4 na beses mo sila magiging customer. Ang importante sa negosyo yung repeat customer. So kapag nakapokus ka lang sa isa mga kanegosyo, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba yung tinitinda mo. Sunod ko natutunan mga kanegosyo ay sunod na advantage sa focus in one. Hindi ka hirap sa inventory mo. Tingnan nyo naman si tatay mga kanegosyo, may hirapan pa ba sa inventory yan? Lahat yan buko lang. At hindi ka mahirapan sa pagmo-monitor mo ng cash flow o pagpasok at labas mo ng pera dahil sa isa lang yung tinitinda mo. Mas kumikita pa yan kaysa sa marami kang paninda. Maniwala ka mga kanegosyo. Lalo na kung nagsisimula tayo magnegosyo, yung resources natin or puhunan natin hindi naman ganun kalaki. Hindi naman meron tayo na limpak-limpak na pera para magsimula ng pagninegosyo. Automatic yan, laging limited lang yung resources natin. At sobrang advantage mga kanegosyo kapag nakapokus ka lang sa isa. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo mga kanegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Kung nagninegosyo ka, kailangan mo nang gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. 2025 na mga kanegosyo, marami na nagbago. Mapapansin nyo naman, karamihan ng kumikita puro gumagawa ng original content. Kaya
Mga kanegosyo, kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman sino yung tumatapos ng video ko. Comment nyo lang yung word na buko. Heart mo na rin to mga kanegosyo. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.